former superstar at former teammate ni LeBron James nire-recruit sa LBJ sa Miami. Los Angeles Lakers sumobra na sa roster mga idol, kailangang magbawas. Meron pa sila nga si Nine na free agent ngayong araw. Exclusive footage mga idol sa gulong nangyari na ginawa ni Jordan Clarkson at ng rapper na si Travis Scott. Nangyari to sa isang club sa New York mga idol kung saan bago nangyari nga ang gulo, masayang masaya pa si Jay-Z kasama si 50 Cent ang isa pang rapper. Well, hindi nagamit ni Jay-Z ang kanyang fighting skills dahil napakarami ang umawat at meron pa nga pulis na dumating. May mga bouncer din kasi sa club mga idol. Makikita sa video na si Travis Scott ay mukhang hindi naman gaanong aggressive at etong si Jordan Clarkson talaga ang nanghahamon ng away. Pero ayon sa report ng TMZ mga idol, hindi talaga si Jordan Clarkson ang nagpasimula ng gulo dahil etong tropa daw ni Travis Scott ang nagsimula nga mambato ng mga bote. Sinubukan lang daw ni Jay-Z na pumagitna at i-de-escalate ang tensyon pero eto nga ang nangyari. Nagmukha nga si Jay-Z pa ang aggressor sa video dahil hindi nakuhanan ng buo mga idol ang pangyayari sa club. Parehong inalis sa club si Jay-Z at si Travis Scott sa gabing yan at wala na mga kasong isinampa sa dalawa. Etong si Travis Scott mga idol ay isang NBA fan at malapit na kaibigan ng ilang mga NBA superstar din katulad na lamang ni James Harden. Merong ongoing partnership sa pagitan nitong si Travis Scott at ng Jordan brand. Ang nilalabas nilang mga sneakers ay napakataas ng demand at napakamahal din ng presyo. Limited kasi ang supply kaya ganyan ang presyuhan. Ilang linggo pa lamang mga idol ang nakakaraan nang pumirma si Jay-Z ng extension sa New York Knicks with 1 year minimum veteran contract. Pero ang tanong ngayon, meron nga bang suspension na gagawin or sanction ng NBA dito kay Jordan Clarkson? Dahil ayon sa player conduct policy ng NBA, kung merong arrest, criminal charges or clear conduct detrimental to the league ay malamang paparusahan si Jay-Z. Pero dahil ang role ni Jay-Z ay peacemaker lamang at hindi siya ang nagpasimula ng gulo, walang violation na nilabag si Jordan Clarkson kaya papalagpasin lang sigurado ng NBA ang nangyari. Balita nga free agency naman na gumalaw ngayong araw ang Los Angeles Lakers. Kinuha nila ang free agent at defensive specialist na si Matisse Thybulle. Laking tipid ng Lakers sa player na to dahil $3.3 million contract lamang ang tinanggap niya para maglaro sa LA. Former two-time all-defensive team member itong si Matisse. Hindi basta-basta ang desisyon ng front office na isign ng player na to dahil involved si Coach JJ Redick at si Luka Doncic sa pag-sign sa free agent na to. Meron lang problema sa roster ngayon ng LA at tatalakayin natin yan dahil meron pang isang si Nine ang Los Angeles Lakers. Ang 24 years old, 6'7" forward, undrafted player mga idol noong 2025 si Arthur Kaluma. Ito yung kagandahan ng NBA Summer League dahil nabibigyan ng pagkakataon yung mga undrafted players kagaya na lamang ng player na to. Na-impress siguro itong si JJ Redick sa player na to mga idol dahil sa isang laro ng Los Angeles Lakers sa Summer League ay nagtala to ng 34 points, 11 out of 16 field goal made, 5 rebounds and 6 3-pointers. Well, hindi standard contract ang binigay sa kanya ng Purple and Gold kundi two-way deal. Sa kasalukuyang two-way players ng Los Angeles Lakers, meron na silang 4 at hindi allowed yan sa NBA mga idol dahil 3 lamang ang pwede nilang bigyan ng two-way spots per team. Si Bronny James ay hindi two-way ang kontrata kundi standard contract. Pero allowed pa rin namang maglaro sa South Bay Lakers itong si Bronny. So ligtas sa two-way spot si Bronny at hindi siya makakat dito. Ang pinagkaiba kasi mga idol lang two-way at standard contract ay ang pasahod higit na mas mababa mga idol lang salary ng mga two-way players. Ang pinakamababa mo nga pwedeng sahurin sa standard contract as a rookie mga idol ay $1.3 million for 1 season. Habang ang two-way contract mga idol ay fixed ang kanilang sahod at $679 per year. Kaya meron talagang umaalis dito sa NBA G League mga idol dahil higit na mas mataas pa yung pasahod overseas katulad na lamang itong si Kaylor Kelly na naglaro sa Converge Fiber Xers na iniwan ng South Bay Lakers para maglaro sa ating liga dito sa Pilipinas. Ayon kasi sa report mga idol, sumasahod lamang ng $8,000 per month sa NBA G League ang player na to kumpara sa PBA import salary na lumalaro sa $20,000 per month
plus incentives pa. Pero sa kaso ni Arthur Kaluma, mas better yung kontrata niya kumpara kay Kaylor Kelly dahil pwede siyang maglaro sa NBA. At syempre, bata pa, malay mo mabigyan ng NBA standard contract in the future. Lantayin natin kung sino yung makakat sa mga two-way players na yan ng Los Angeles Lakers, pero ito ang isa sa problema nila. Dahil sa pag-sign ni Matisse Thybulle sa Los Angeles Lakers, mga idol, lumagpas na sa 16-man roster na dapat sana ay 15 lang ang Los Angeles. Sa bilang na to, hindi kasama ang mga two-way contracts. Kailangan merong isa na bibitawan ng Los Angeles Lakers sa kasalukuyang roster nila, mga idol. At isa kay Dalton Knecht, Vanderbilt, Bronny James, Jaden Hardy at Jake LaRavia ang dapat nilang bitawan bago magsimula ang NBA season. So bakit sila yung mga players na nanganganib na matanggal sa roster ng Lakers, mga idol? Unang-una itong si Jaden Hardy, napasama lang siya sa trade package kapalit ni DeAndre Ayton para i-match yung salary. Sunod itong si Jake LaRavia, expiring yung kanyang $6 million contract. Isa sa asset ng Lakers, mga idol, for a trade package itong si Jake. Matagal na rin ang rumors na mati-trade, mga idol, ang player na to dahil sa role realignment ng Lakers, mga idol, for next season. Si Dalton Knecht naman at si Jared Vanderbilt, hindi na kailangang ipaliwanag, matagal nang nalalagay sa rumors ng trade ang dalawang players na to, mga idol. Etong si Jared Vanderbilt, hindi na sulit yung kanyang sahod, mga idol, dito sa Purple and Gold dahil hindi na siya naging efficient. Napakataas pa naman din ng kanyang salary, $12 million for next season at hanggang 2028 pa ang kanyang contract. Etong si Dalton Knecht naman, isinuka na ng Lakers to dati. Ibinalik lang dahil sa naudlot na trade kay Mark Williams noon sa Charlotte Hornets. At syempre si Bronny James, na parang yung nangyari kasi, mga idol, inantay lang muna ni LeBron na ma-secure ni Bronny ang kanyang kontrata bago umalis ng Purple and Gold. Kaya naging vulnerable na itong si Bronny. Sa madaling salita, hindi na secure dahil wala na si Daddy Bron. Pero sa limang yan, si Bronny James, mga idol, lang may pinakamababang chance na matanggal sa roster. Marketing pa lamang, panalong-panalo na ang Los Angeles Lakers sa player na to. Hanggang 2028 pa ang contract ni Bronny James at sa kanyang final year with the Los Angeles Lakers ay team option na ito, mga idol. Nasa kamay na ng Los Angeles Lakers kung ibibigay pa sa kanya yung $2.4 million sa kanyang final year. Tungkol naman kay LeBron James, wala pang desisyon, sabi ni Shams Charania, mga idol, sa LeBron. Etong choice na lang ni LeBron James ang inaantay, mga idol, para ma-finalize na ang schedule for next season. Wala pa rin bago, mga idol, sa mga listahan ng mga kupunang gustong kumuha kay LeBron James. Cavs, 76ers, Warriors at Miami Heat pa rin ang nasa top of the list. Sa lahat ng teams na yan, mga idol, meron nang nag-step up na nire-recruit itong si LeBron James, former superstar at kanyang former teammate na rin na si Chris Bosh. I would choose Miami, and here's why. Having a guy like Giannis being able to be Giannis, we've seen this dynamic before in the possibility of their open court. If you have Giannis and LeBron, we've seen this before too. LeBron, D-Wade, open court, they'd be a nightmare to stop. May punto si Chris Bosh. Idagdag na rin natin, mga idol, merong open spot na nire-reserve ang Miami Heat kay LeBron James. At yan ay ang playmaking spot. Point guard position ay pwedeng punan yan ni LeBron. Andyan na si Giannis at Bama Adebayo sa depensa at sa front court ng kupunan, mga idol. Si LeBron na lang inaantay as playmaker. So it make sense kung sa Miami pumunta si LBJ.